Buhong GPS at QR code gagamitin naman sa monitoring ng public utility vehicle sa service contracting program. Bayad naman may bibigay sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Yan at iba pang mga balita tinutukan ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Victor, Bombo Jai, tiniyak ng Department of Transportation na mas mapapabilis ang pagbabayad sa mga tsuper na sasali sa Net Service Contracting Program. Ayon kay Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, matatanggap na ng mga driver ang kanilang bayad sa loob lamang ng 3 hanggang 5 araw matapos ang kanilang operasyon. Ginawa ang hakbang na ito upang maiwasan ang mga naging problema noon, lalo na ang pagkakatala ng bayad dahil sa manual monitoring ng biyahe na mahirap verifikahin. Upang mapabilis ang proseso, gagamit na ng GPS monitoring sa mga sasakyang lalanggo. Gayunman, nilinaw ng kagawaran na hindi obligadong magpakabit ng GPS sa mga operator. Maaari pa rin sila ang gumamit ng QR code system ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o yung manual monitoring, lalo na sa mga lugar na mahina ang signal. Ayon kay Lopez, mas mabilis lamang ang bayad kung may GPS dahil automatic kung magbe-verify ang mga biyahe. Kung QR code o manual ang gagamitin naman, mas tumagal ang proseso ng bayad. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez. Kasi an option, no? Added option. Kung ano lang talaga, para makatulong na rin or mas maganda sa kanila. If they don't want to spend 500 pesos as additional burden sa kanila para sa GPS, then may ibang option. Pero again, yung payment side, the 3 to 5 days, no, we committed, no, baka madagdagan yung araw na, you know, if we do manual. Yun lang naman yung hinahabol namin eh. Yun yung hinahabol ng DOTR. But thank you for informing me mga 6,000 pesos. That's the purpose of GPS. Kasi we have to pay the operators, the drivers, as quick as possible, as early as possible. Kasi it defeats the purpose kapag mag-aantay pa siya ng another week, another 10 days. Natulog na yung pera. Useless yun na program. Dagdag pa ng kalihim, hindi dapat mag-alala mga operator sa gasto sa GPS dahil nasa higit kumulang 500 pesos lamang kada buwan ang renta nito, taliwas sa mga ulat na umaabot umano sa 6,000 ng singil. Sa ilalim ng programa, maaaring kumita ang mga tsuper ng 30 hanggang 100 pesos kada kilometro. Layunin ng ahensya na gawing mas maayos, mabilis at transparent ang pagbibigay ng subsidiya sa mga driver, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Muli, ang tinig ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez. Oh wow, that's too high nga. That's too high if that's ano. Kasi 500, alam ko you're renting it eh. 500. So there's no, you're gonna rent the GPS, you pay 500 monthly. Yun ang ano, yun yung alam namin na sitwasyon. But if that's 6,500 na, talaga naman, it defeats the purpose. Yeah. No one, wala naman po. It was never required na you purchase the GPS. It's more of a rent. Kasi this program is ano, masala sa mga super na jeepney. Samantala, Bombo Victor, Bombo Jai sa pag-iikot naman ng Bombo Radio Philippines sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, partikular sa ruta ng EDSA busway kung saan itinatutupad na ang Net Service Contracting Program ng pamahalaan. May ilang driver ang nagsabing kulang pa ang kanilang kaalaman tungkol sa kita sa ilalim ng programa. Ayon sa isang bus driver na si Alecito Fernandez Jr., hindi pa umano malinaw sa kanya kung magkano ang kikitain dito at sinusunod lamang niya ang utos ng kanilang operator. Gayunman, napansin niya na mas mabilis ang biyahe at mas maraming pasahero ang sumasakay dahil sa diskwento. Kapansin-pansin din na mano-manong chinecheck at pinipirmahan ng mga tauhan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga biyahe ng mga bus gamit ang isang form. Ayon sa kanila, maaaring umabot sa 4 hanggang 6 na biyahe ang sakop ng babayaran ng pamahalaan. Para naman sa mga pasahero tulad ni RJ Coloma, ikinatuwa nila ang ibinibigay na diskwento sa ilalim ng programa dahil malaking tulong ito sa kanilang araw-araw na pamasahe. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang magkasunod na tinig ng bus driver na si Alecito Fernandez Jr. at ang pasahero naman na si RJ Coloma. Yes, palagi naman yan, pero maganda sana kung malaman namin kung magkano sahod. Yun ang nakakasay pa na hindi nila alam kung magkano sahod. Sumunod na ko sa batas ng kumpanya para kung ano ang utos nila,
susunod lang ako para hindi ko pagalitan. Okay na kayo, mabilis at ako, hindi katulad ng mga bagal. Lalo na mga bonderian, matagal, umalis sa mga basta. O marami ngayon kay video bumaba ang pamasahe. Pero lang, natapat ngayon ang itong araw, mga kaunti lang mga pasayro. Mga regular na sumasakay po sa mga ganito. Malaking tulong na po siguro. Bakasyonista lang dito kasi galing pa kami ng Ilocos. So, 20% okay na rin po yun. Pero kaya alam niyo na may debt service contracting program ang pamahalaan. Oo, may napanood ko po naman po ito noon. Kaso yung implementation na nanon lang po namin, natsambahan lang po namin ngayon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ista Cotoner and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.